Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez Mama Sigrid Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na tatigyan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is sa Lubong Pasilip 2025 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this really is a journey lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So guys, ito na, tutunghayin na natin yan. Angel Spirit, please give me information po. Ano kayang sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Okay, there is something Empress card for revert. No? Magkakaroon ka na panibagong simula. There is something an Empress card for a revert. Na parang binigyan ka ulit ng pagkakataon. No? Para ibalik ulit yung sigla na meron ka noon. Oh, wow. Returning to the roots. Parang gano'n, no? Binabalik-balik ka dito sa mga eksena mong nakagisnan at nakagawian. There's a Knight of Cups with a wish fulfillment. At may mga magdadala sa'yo sa katuparan sa pangarap, no? And because this is something that is of Pentacles with a big shot and big money coming in for you. May malaking perang papasok sa'yo. Ay, maaaring ngayon 2025, maaaring magkaroon ka ng kasaganahan. This is something the word card with the success. The word card represents the trouble. And of course, the word card represents the and of course, a lot of opportunities. And of course, this is something the star card. Wow. And healing and miracles. Wow. May something unexpected moment. May nakikita kong unexpected moment talaga. Na may mangyayari talaga na hindi mo inakalang mangyari. And this is the Queen of Wands, something confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo dito. Oh my God. This is it. What is the Empress card? To represent what? The Empress card represents the Seven of Pentacles with a harvest time. So may mga bagay na unti-unti mo nang maka-harvest, no? Unti-unti mo na yung mga bagay na makukuha yung kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. And the Knight of Cups represents the Sun card. Unti-unti nang liliwanag, no? At maaari mamumukadkad na ulit ang mga bagay na hiniling mo noon pa. This is something a wish coming true. This is the Ace of Pentacles represents the Page of Swords. Oh, may curiosity. Marami ka pang matutuklasan pagdating sa pag-earn ng salapi, no? There is a lot of opportunities and this is something lot of offer. Okay. Kumbaga, there's a spy looking, watching at you, or either a lot of client, customers. And the word card represent the Chariot card. You need to take an action for this, no? Kumbaga, kailangan mo na lang magkumilos, gumalaw para makuha mo tong swerte na to. No, ganun talaga. May swerte papasok, pero depende pa rin yan sa kilos at galaw mo. Diba? Kung hindi ka kikilos, walang mangyayaring swerte. And there is a Four of Cups, just a reevaluate or analyze, no? Kumbaga ngayon, unti-unti mo nang matatanggap, no? Pero kasi sinasabi, pag-isipang mo mabuti. No, unti-unti hihilumin yung mga nangyari sa'yo from the past at unti-unti ka na makaka-recover. There's something in healing and recovery dito. And there's an unexpected offer talaga. But you need to be analyze and visualize. So let's see what is the Queen of Wands. Represent the Ace of Swords with a breakthrough. Magtatagumpay ka, kailangan mo lang talaga maging matapang. No? Maging matapang humarap sa mga bagay na kinakatakutan mo. There is the Empress card and the Seven of Pentacles, represent the Hierophant, just a lesson learned. Matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo. Kung ano man yung mga bagay na matatambo mo, lahat ng mga bagay na makukuha mo, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, at may mga bagay na natutunan ka sa nangyari sa isa nakaraan. Kung ano man yung mga bagay na pinanggalingan at pinanghugutan mo, eto na yon, no? And this is a Two of Swords, there's a decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon. No, kung tatapusin mo ba at ilalat go mo yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado, at may mga bagay dito na matutupad sa'yo, and of course, mag-unfold naturally. So, let's see what is the Ace of Pentacles and the Page of Swords. Represent what?
Represent the Knight of Swords. There's a success driven, no? Talaga magsasuccess ka. But, this is something the Knight of Swords with an anxiety, sleepless nights, no? Maraming tumatakbo sa isip mo, sa utak mo. Ito yung kailangan mo ng pakawalan. Yung ego, pride, or either yung comfort zone. No, kailangan mo nang kumawala sa comfort zone mo. So, let's see what is the star card and the Four of Cups. Takot ka sumubok. Takot ka. Kumaga, mayroon ditong bagay na kinakatakutan ka. I think about sa trouble to. No, or mawalay ka sa iyong pamilya, natatakot ka. And this is the star card and the Four of Cups. Represent the Four of Pentacles, saving money, protect your power, protect your energy. Ngayon, kailangan mo maging magkuripot, maging wais, maging matalino. No, paano paghawak ng pera? Ibig sabihin, bago ka gumastos, pag-iisipan mo mabuti. Iwasan mo na ang luho at bisyo. For that Queen of Wands, because the Ace of Swords, represent what? Represent with the Kingman. There's something in new perspective, no? Baguhin mo na raw ang pananaw mo, baguhin mo ang kaisipan mo dito. This is something in reference for something a perfect timing for you. May mga bagay na unti-unti ka na dito makaka-recover, no? At unti-unti ka na dito makakalaya sa mga bangungot or lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. No, itong 2025, ito ang mga bagay na magsisimula, no? Or itong 2025 yung pintuan or magbubukas yung pintuan tungo doon sa kaliwanagan at tungo doon sa tagumpay na inaasam mo. Dahil may mga pangarap ka ditong mafulfill na. No? Na akala mo hindi mo makukuha. This is a great blessing, guys. There's a great blessing talaga. What is the outcome? Ang pinaka-outcome is the partnership and of course that's happiness. Then of course there's something happiness and the 12 with the partnership. They say that there's a Seven of Swords. There's a snakiness, no? There's a something hidden or secrets revealed. May mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan ngayon 2025. Lahat ng kasinungalingan o lahat ng mga bagay na nakatago ay malalantad na, no? So let's see. Additional messages for finances and career. And there's the full card for a leap of faith, no? Dahil sa pananampalataya at tiwala mo, dahil sa pagtsatsaga at pagpupursige mo, and this is the King of Swords, no? Kumaga unti-unti mo nang naliwanagan na kailangang putulin yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. No? Yung mga bagay na walang may tutulong sa'yo. And there's something the mood card for truth reveal. Ngayon, kumaga nalantad sa utak at isipan mo na kung ano man yung mga bagay na dapat mong malaman, yung mga tao sa paligid mo na walang ambag sa buhay mo. No? Or either nagbibigay negatibo or yung mga may sinasabi against sa'yo, pero alam mo naman at the end of the time, wala silang ambag sa buhay mo, no? Yun yung mga tao may sinabi, pero wala naman silang, diba, natulong sa'yo. There is something, a dream coming true. Matutupad tong pangarap mo, and this is the Side of Wands. Kumaga, pakawalan mo tong burden na to. Yung mga nagbibigay sa'yo ng pasakit at pasanin sa dibdib mo at sa puso mo. Additional messages tayo. Kasi magsasuccess ka dito sa pagdating sa trabaho, negosyo, at buhay mo. There's a Seven of Cups. At magbubukas yung lahat ng opportunities. Nga lang kasi nakakata ka ng obligation and responsibilities din dito, no? Additional messages tayo pagdating sa love life. So this is the Five of Cups. Now there is something regret and disappointment. And of course, the Five of Swords with the self-sabotage. Nagkakaroon ng self-sabotage and of course, disappointment dahil din sa actions mo, no? Kumbaga, dahil din sa, I don't know, discipline or respect, no? Kumbaga, hindi ka ni-respect dahil din sa sarili mo or dahil din sa pinagagawa mo. Kaya kailangan marunong kang, kumbaga, ipakita sa kanya na there's something respect and of course discipline pagdating sa love life. Not the two of you guys. So there's an idol was first slowly but surely. Ibig sabihin dito, kailangan mo maging mahinahon, maging, kumbaga, magdahan-dahan. Huwag ka magiging agresibo. No? Or kumbaga, kilalanin mo muna. No? Kung ayaw mong mag-disappoint at the end of the time, kilalanin mo muna, tuklasin mo muna kung ano yung pagkatao nito, or either getting to know each other first. Additional messages pagdating sa health. And there's the King of Cups for devoted, supportive person, and the Eight of Cups is something let go. No, i-let go mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Kasi nagbibigay ng anxiety, sleepless night, and of course, stress sa ito. There's a Six of Swords with the transition. Isa sa nagbibigay stress dito ay love life. No, dahil lagi padalos-dalos ka, hindi mo kinalala yung taong gusto mo makasama. No, at either there's something support dito with the guidance, no, with your father or something ancestor guides. No, makakaalis ka rin from the stress and of course toxicities and toxic family, toxic relationship. Additional messages tayo with the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent
Express your individuality, no? Ipakita mo talaga kung sino ka talaga, no? Ipakita mo kung ano ba talaga yung katangian, kakayanan na meron ka. And there's a that paid off, no? Kailangan mo nang pakawalan at bitawan yung nagbibigay sa iyo pasakit at 'di ba yung nagbibigay sa iyo ng sama ng loob. Kailangan mo nang pakawalan 'yan. So let's see. Kasi there's a something toxic relationship talaga ako nasisense talaga. Or either toxic relative or toxic families. Ganon. For synchronicities, represent the night vision. Oh, may pasilip talaga. No, may mga bagay na unti-unti mo nang masisilayan. And there's a rebel. Oh, ito yung nagre-rebelde. Iwasan mo tong ganito, ha. Kumbaga, meron talagang abusive, and of course, meron ditong addiction pagdating sa love life mo. Iwasan mo to. And there's a something in tune. May taong para sa'yo talaga. And there's a night vision. No, nagkaroon ka na ng instinct dito. No, nagkaroon ka ng something vibration na there's something, a person na talagang para sa'yo. So, let's see what is a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent thoughts and isolation. See, maraming gumugulo sa utak mo. No, parang feeling mo, you're feeling abandoned or you're feeling imprisonment. Not because of your situation. And this is a transformation. Unti-unti na mababago ang situation mo and there's a lock and doubt. No, kumbaga nagkaroon ka kasi ng parang pag-aalilangan at pagdadalawang isip dito. Ngayon 2025, meron ditong paglilinis ako na sense, no? Ngayon 2025, may lilinisin ka sa buhay mo. And this is something masculine energy. No, there is something masculine talagang para sa iyo. I told you talaga, there's something person talaga na may taong may gusto sa'yo or may talagang taong naka-light up para sa'yo. So, let's see what is the romance angels represent what? Good night time, sex. So, it's either, kumbaga may there's something addiction with the sex. Either ikaw to or yung person mo. No, kaya hindi mo siya mabitawan dahil sa ganito. And this is something peace. Magkakaroon ka ng kalayaan at kapayapaan dito. And this is something family. See, security. Secure family mo at the same time. And there is something mass. Meron ditong hindi pinapakita totoong siya. Or something, kumaga may tinatago pa. And there is something intimacy. Magkakaroon ka talaga ng bonding. And of course, parang time to each other. No? Person mo or yung magiging talagang long-time partner mo or asawa mo. So, let's see. What is the additional messages for Archangel Michael messages for you? Additional messages. So, this is something as self-respect. Na magkakaroon ka ng respeto dito sa sarili mo. Ito yung sinasabi ko kulang kayo sa respeto or either sa sarili mo. And this is a sense of humor. No, tinitingnan mo dapat yung both side of situation. Hindi ka dapat one-sided. No, tinitingnan mo yung lagi magiging outcome. No, ang kalalabasan at kumbaga yung benefits, no? Kung ano man yung mga bagay na dapat mong isa lang alak, no? And this is something use your imagination and you see the answer, no? Kumbaga gamitin mo raw ng intuition to para makita mo kasagutan sa lahat ng katanungan mo. No, tandaan mo, ikaw lang yung makakasolusyon ng mga bagay na to. Tutulungan ka lang ng ating angel spirit. No, binibigyan ka ng paalala, signs na you need to take an actions, no? There's an additional messages for the chakra. For the chakra messages, and there's a passion. So, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo at healing mo. And there's something renewal. Magkakaroon ka talaga ng panibagong eksena dito. Now, parang sinasabi self-love and self-care. Ngayon, 2025, pinasinasabi na kailangan mo mahalin yung sarili mo. And there's an impatient. Kailangan mo habaan na pasensya mo dito. And there's a prayer. Kailangan mo magdasal. No, ipagdasal mo lang. No, lahat ng mga wishes, request gusto mo, ipagdasal mo. Additional messages with an angel spirit. And there's a spiritual teacher. Oh, may albularyo dito. Kailangan mo ng albularyo or kailangan mo ng tutulong sa'yo dito. No? And there's an artist. No? There's something drama talaga. May nagdadrama talaga dito. Dramatically actors or dramatically actor, no? Kumbaga dinadrama ka siguro para hindi mo iwan, kata ganyan. And there's a drama talaga sa inyong relasyon. Maraming drama. And there's something, a look for a bigger picture. Dapat tinitingnan mo yung possibilities, yung kung ano yung magiging kahihinatnan mo. No, ano ba yung 5 years from now, 10 years from now, nandito pa ba rin ba ako sa situation ko? I need something progress, and of course, something development, no? Kailangan mo ng pagbabago. Hindi mo kailangan makulong at mabulok dyan sa situation mo. And of course, communicate is the key. So, kailangan mo makipag-communicate ng maayos. Diba? Kung alam mong walang changes or development sa inyong relationship, so why you are staying? Diba? What is the ego's answer?
within the next few months, sa mga susunod na buwan talaga, or susunod talaga ng buwan dahil 2025 to, there's something changes pagdating sa mga decision mo. And as for your angels, no, kailangan mo ng tulong ng ating mga gabay. For Archangel Raphael messages, represent what? Angels answer, Archangel Raphael messages, represent what? Inner authority. O, see, this is something parang masasagot na lahat ng katanungan mo dito. Nabibigyan ka ng kakaalaman, kakayanan para kumbaga mag-fulfill yung kagustuhan mo. No, para sinusuporta ka ng ating angel spirit na pakawalan mo yung lungkot at drama sa utak at isip mo. Even sa situation mo, no? Kumbaga unti-unti mo makikita ang kasagutan dyan sa lahat ng katanungan mo. For the energy, represent what? Represent the door to the spirit, no? Just trust God. No? Just trust universe at of course, just trust angel spirit. And there's an anxiety. See, nagbibigay ng anxiety. Ito yung sinasabi ko, something, anxieties, depressions, that because of stress, no? Dahil din yan sa situation mo. Additional messages for romance angels. And there, I told you, codependency, addiction or affecting your romantic life. Diba? Na, kumbaga na-apekto ng iyong relasyon, no? Dahil dito sa addictions, no? And there's a healing family issues. May problema talaga pagdating sa pamilya. Sabi ko na may addiction and of course, parang obsessions May something talaga with the negativities. Additional messages with an angel spirit. May addict. Charis. Meron something na parang nakaka-apekto ng iyong relasyon. No? Baka mahilig sa utang. No? Baka mahilig sa kumbaga bisyo. And there's a regret, no? Alisin mo yung doubt and fear mo dito dahil may mga bagay na nangyari sa nakaraan na hindi na mababalik pa. Just accept na pa. Additional messages with an angel spirit. And there is something perseverance. Kailangan mo magtiyaga, ha? Kumbaga, kailangan mo lakasan ng loob mo. Kailangan mo magpursige. And there's an abundance coming in for you. No? Kailangan, piniprepare lang yung mga bagay na para sa iyo. Kailangan mong, kumbaga, sumunod at kailangan mong makinig, no? With an angel spirit na ano ba, paano mo makakamtan yung tagumpay? Kailangan mo maglinis, no? Linisin ang nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo. And there's a trust the timing. So may mga bagay na hindi pa napapanahon. Kumbaga sa niluluto mo, hilaw pa siya. No, and this is something a new earth, no, it's happening. Nangyayari na, hold your vision. Ngayon 2025 mangyayari na talaga at maaaring nangyayari na ngayon 2024. Bago sumapit na 25, nangyayari na yung something arguments and something battle. No, may ganung eksena na. So let's see what is the Jesus loving quote said. Represent, be not afraid, be into you. So see, wag kang matakot, no? Maniwala ka. Be not afraid, only believe, no? Kumbaga sinasabi dito, kumbaga wag kang matakot, maniwala ka at magtiwala ka sa ating Panginoon. Dahil hindi kanya bibitawan sa mga part na kumbaga nasa nakalugmukan station ka, or sinasabi dito na iaangat kanya sa mga bagay na pinaghihirapan mo, or nahihirapan ka. And this is something the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you all the things. You see? Kumbaga, there's a lot of instrument na ibibigay sa iyo, bahagi ng ating Panginoon tungo sa tamang landasin mo. There's a lot of proseso na iyahain sa iyo. Kaya nararanasan mo yung mga bagay na yan kasi uhubugin ka niya sa mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon. Example, kaya mo natagpuan yung tao na yan para malaman mo kumbaga, kung paano magmahal at paano masaktan at paano ka patitibayin ng mga karanasan yung dalawa, no? Kumbaga, ano ba yung naging problema, ano ba yung naging eksena, lahat ng mga yon ay instrumento ng ating Panginoon para hubugin ka sa susunod na karelasyon. Ganun siya, magkakaroon ka ng something knowledge and of course experiences na hindi na mauulit sa panibagong eksena mo, no? Sa susunod na relasyon, sa panibagong buhay na tatahakin mo, hindi na siya magiging parehas. Not the same, no? So, let's see, what is an angel's number represent what? So, let's see, what is additional messages? There is a 1331 for good fortune. See, magandang kumbaga, maganda tong mangyayari sa iyo, no? Talagang nakatadhanang maganap to. This is a major changes coming in for you. Have faith in your skills and talent as they are
a tool that can provide you with a bright future. A piece of a good advice, a moment of enlightenment, or comforting message is on its way. Everything will work out in your favor. So, si Papa Burde sa sitwasyon, magtiwala ka lang na kumbaga lahat ng mga bagay na nangyayari sa in the God purpose, no? And of course, it's a God perfect plan, no? So, let's see what is the messages of life. Messages of life represent dance to the rhythm. So, sinasabi dito today, I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess. I am peace with what I do not. I appreciate and accept life as it is. I live according with the will of God. On this way, I dance with the life and see the magic of love bloom. So, see, kumbaga sumabay ka sa indayog. No, mahalin mo yung bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Tandaan mo, sa lahat ng kirot at sa lahat ng sakit, sa lahat ng iyak, mapapalitan niya ng tuwa at kaligayahan. So, this is something, live for love. So, see, binubuhay ka ng pagmamahal, no? At kailangan mahalin mo lang ang sitwasyon mo. The more na minamahal mo yan, the more mo makikita ang kahulugan talaga ng buhay at bukas. Today, I put love into everything I do. This is a love that gives life to all things, that I open my heart to this greater power. I great acknowledge and speak with the kindness I feel. Each thoughts with the love and light. I love God and all being everywhere. I live for love. I love myself. So, see, ito yung sinasabi na wag mo pa rin kakalimutan mahalin yung sarili mo sa likod ng mga nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. No, kailangan nyo ng respeto, disiplina, at pagmamahal sa isa't isa. Hindi mo kailangan makipag-argument or something. Kailangan nyong intindihin ang isa't isa. Kung hindi na hahantong para sa mga susunod na eksena yung dalawa, kung hindi na para talaga kayo sa isa't isa, kailangan nyo mag-usap ng maayos at wasto, no? Kung hindi na tama at wala ng respeto sa isa't isa, kailangan nyo na pakawalan, no? Kailangan ng mabago ang sistema at mabago ang eksena mo dahil may mga panibagong eksena ulit na maaaring bumukas para sa'yo. So guys, this is Salubong Pasilip 2025 for the sign of Gemini. So, Gemini, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng adsaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!